Ayoko nang magalit pa. Napapagod na ako makipaglaban. Sobra na to. Alam kong hindi siya deserve nito. Anessa, you can't just forgive him. Hindi mo pwedeng kalimutan na lamang ang ginawa niya. Niloko ka niya, tumasta ka na wala lang yun. Hindi ko alam ang gagawin ko. I thought I could fix everything. Maybe I've just been fooling myself. Lumambot ang expression niya. I hate seeing you like this, Anessa. You don't deserve to feel this way. Pero yung pakasalan siya na hindi ka nag-iisip, masasabi kong malaki ang pagkakamali mo. Para ito sa kumpanya at sa kanya. Oo, totoo ang sinabi mo, kaya hindi ko alam kung pagkakatiwalaan ko na rin ang sarili ko. He reaches me out, gently placing a hand on my shoulder. You don't have to do this alone. I'm here for you always. Salamat, Anas ko. But do you want to fight for yourself? Or do you want to keep holding on to someone who doesn't deserve you? Natigilan ako, tila may mabigat na bato ang dumagan sa akin. I don't know, but I can't keep pretending like everything's okay when it's not. Mumuntong hininga siya. Namayaning katahimikan sa pagitan namin. Tutulungan kita na ayusin to, pero tigilan mo ng pag-iisip na magagawa mo ito na mag-isa. Hindi mo kaya yon. Pinikit kong aking mga mata. Lumanghap ng hangin. Hinayaang dumaloy ang mga luha ngayon at sunod-sunod na tumango. Susubukan ko. Salamat, Riley. Binuga niyang hangin ng frustration. Hindi ko kayang makita si Riley na dinadamdam ang problema ko. Wala rin akong ibang mapupuntahan ngayon eh. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Sukat sa nangyari kahapon, iniwasan ko si Jairon. Hindi ko siya kinakausap at dumiretso ako sa kwarto para matulog. Kasalukuyan ko nililigpit ng mga gamit namin. Nagmamadali ako umuwi kanina para gawin ito. Nakalimutan ko tuloy sunduin si Raven. Napagdesisyonan ko na umalis ng mansyon upang iwasan si Jairon. Nanggagalaiti pa rin ako sa galit sa kanya. Baka mataga ko siya ng hindi oras kapag nakita ko. Hirap na hirap akong nanaog sa hagdan ng tangan ang malaking maleta. Pawisan akong dumating sa labasan. Humuhugot ako ng malalim na hininga nang matanaw ang van na paparating. Ako'y namangha na parang tuta kapag kuha ni bumabang pamilyar na babae, elegante at mayabang na nakataas noo. What are you doing here? Bungad niya na tinatanggal ng shades. Sinundot ako ng galit kay Aurelia na wala ito ng 3 linggo para hanapin ang sarili at babalik para guluhin ako. Matari akong kumibit-balikat. Nakalimutan niyo po na bahay ko na to. Pati ang bahay ko, inaangkin mo na rin. Hindi pa ba sapat sa iyong kumpanya? Ako naman ang original na may-ari nito. Magpasalamat nga kayo kasi binigay ko sa anak ninyo. Inangat ng 1 kilo na pawang eyebrow liner ang nagdadala. Binigay? Dahil sa'yo, sinira mong buhay namin. Wala kang karapatang umapak sa pagmamay-ari ko. Saka ano tong naririnig ko? Nagpakasal kayo ni Jairon? Paraan yun para manatili sa kanya. Naku, huwag ka na umasta na pagmamay-ari mo to. Si Dad pa rin ang naghihirap na patuyuin ito. Nanunodyo siyang tumawa. At ano tong narinig ko? Hindi ka na raw pinapansin ng ama mo. Eh ano naman ang paki mo? Problema na namin yon. Saka bakit ka bumalik dito? Akala ko ba pinaalis ka na ni Dad? Ang lakas naman ng loob mo. Hindi ba gumagaspang ang mukha mo sa sobrang kapal? Hirit ko. Pigil ang galit niya, kinuyom ang kamay. Bantayan mo yung bunganga mo kung ayaw mong hatakin ko palabas ang dila mo. Pamamahay ko rin to at kahati ko si Mateo. Akala ko ba nag-divorce na kayo? Walang pasubaling tanong ko, natigilan siya. Nanginig ang mga labi habang matamaan akong tinignan. How can you question me like that? I'll never divorce him. Napahanga ako, binuka akong bibig para magsalita, subalit hindi natuloy nang may bultong lumitaw sa likod ni Aurelia. Ang gwapo at maalindog na si Jairon, na ngayon ay tumatangis ang bagang. Malamang narinig niyang buong konversasyon namin. Titira kasama natin si Anessa dito, ma'am. Mabilis ni Jairon na imporma. Sumalubong ang kilay ng biyanan ko. Ako? Titira sa isang bubong kasamang bruhang ito? Jairon, paano mo nagagawang magpapikot sa babaeng ito at magpakasal ng hindi oras? Isa lang ang alam ko, mahal ko siya. Diretsahang sagot ni Jairon. Nagniningning ang mga mata niya na puno ng sinseridad na bumaling sa akin. Tila tinakasan ako ng wisyo. Bumilis ang tibok ng puso ko at mainit ng pisngi ko. Aminado ako na galit ako sa kanya, pero bigla niyang pinawi ang galit ko. At sisirain mong buhay mo sa pag-ibig na yan? Parang awa mo na, huwag ka na magpapabulag sa babaeng ito. Ginagap ni Aurelia ang kamay ng anak. Matagal na ako nabulag sa kanya. Aniya na hindi inaalis ang titig sa akin. Nilunok ko ang namumuong laway sa lalamunan ko.
Umawang ang bibig ko sa matamis niyang pahayag. Kahit na anong laban ng isip ko, natatalo siya ng puso ko. Isang sulyap ni Jairon, mawawala na ako sa mundo ko. Jairon, how did you do this to me? I'm still your mother. Why are you making decisions without asking me? Buwelta ni Aurelia. I'm not a child anymore. Pagkasabi nun ay lumapit sa akin. Pumiksi ako at lumayo sa kanya. Huwag ka mag-alala, simula sa araw na ito, lalayo na kami. Malaya kayong manirahan ng walang istorbo. Anong sinasabi mo? We're married. We are supposed to live together. Protesta agad ni Jairon. Pagak nang umisi. Married? Sa papel lang yon. Wala akong balak na sumama sa'yo, Jairon. Pagod na ako sa panloloko mo. Magiging kontento ka na lang kasi binigay ko ng gusto mo. Bigla niyang hinablot ang braso ko. Umaapoy ang mata niyang inirapan ako. I can explain everything to you, Thea. I never cheated on you. Like I've told you before, you're the only woman I've ever loved. And if I need to burn the world for you, I'll do it willingly. I'm tired of your lies. Nainip kong saad. Kinila niya ako palapit sa kanya. Tila libo-libong boltahe ng kuryente. Ang naramdaman ko nang dumikit ang katawan ko sa dibdib niya. Naamoy ko ang mamahalin niyang perfume na masarap sa ilong. I'll prove it to you that I'm not lying. Anas niya sa mababa pero matigas na tinig. Nahinigan kong paghihirap niyang makuha ang loob ko. Kahit na anong gawin mo, hindi na ako maniniwala sa'yo. Pagmamatigas ko, tignan natin, walang atubili niya akong binuhat na parang sako. Pinatong niyang maliliit kong katawan sa malaki niyang balikat. Pumalag ako at pinaghahampas ang likod niya. Gaya ng dati, wala akong kakayahan na makawala sa kanya. What do you think you're doing, son? Maang natanong na Aurelia. Tila nakikita siya ng multo habang pinapanood kami. Hindi siya umimik at pinatuloy ang paglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Bitawan mo ko, wala ka namang mapapala dito. Protesta ko habang pinapasok niya ako sa backseat. Akala mo ba pakakawalan pa kita? Akin ka lang at papatunayan ko na sayong buong puso ko. Ani at makitid na mga mata, tinula ko siya. Ayoko nang makinig sayo, napapagod na rin ako sa pasuyo-suyo mong yan. Ano bang gagawin ko para maniwala ka? Pupunitin ko bang dibdib ko? Dudukutin ang puso ko para ialay sa'yo, para maniwala ka? Sa gayong usapan ako natigilan. Nangatog ang kalamnan ko sa magkahalong emosyon at wala akong masama sa sobrang makatotohanan niyang saad. Naguguluhan ako. Magsusugal ba ako ulit sa pag-ibig? Pakawalan mo na ako, Jairon. Yun lang ang gusto ko, pagsusumamo ko. No, I'll never let you go. Ayoko mapunta ka sa masamang kamay. Hindi ako nakabalta na nilagay niyang panyo sa ilong ko na may matapang na amoy. Ilang sandali pa, nawalan ako ng malay. Jairon, POV. Tama ba itong desisyon mo? Sinamaan ko ng tingin si Kendricks. Nakiusap ako sa kanya na hiramin ang private jet niya para dalhin ng pamilya ko sa Samal Island doon sa Davao. Nagkataon na pupunta siya doon para sa business meeting kaya heto sumabay kami. Natakot pa ako kanina na baka matakasan ako ni Anessa. Salamat binigyan ako ng oras ni Mom. Kinidnap ko siya para wala ng satsat. May isang salita ako, Drix. Kailangan ko lang turuan ng leksyon itong asawa ko at malayo-layo kami sa magulong metropolis. Nananakit na rin ang ulo ko sa ex ko. Muling nagbalik para sirain ako, pahayag ko. Sumandal siya sabay patong ng paa. Kasalukuyang nasa biyahe kami. Pasalamat ka, nabili mong loob ko kahit hindi tayo magpinsan. Sa ngayon, pagbibigyan kita. Saka bilibin ako sa ex mo ha. May pagka-psycho-fat ata. Magpakasal ba sa matanda? Ito si Anessa. Ingatan mo yan. Baka biglang pakidnapin ni Malena. She's so desperate to me. That is why she done it. I'll make sure Anessa won't get hurt by her. Ang hirap paamuhin ng puso ng pinsan mo. Nabasag ulit ang puso niya. Dahil sa bruhang yun, anong gagawin ko ngayon, Drix? Desperado kong sinapu ang noo. Kumurba ang labi niya sa kanang lumbaba. Idaan mo sa santong paspasan. Romansahin mo ng maigi para mawala ang duda niya sa'yo. Ngumugi ako. Loko, mura ko. Gusto mo bigyan pa kita ng tips how to make love that shall never forget? Natatawa niyang usal pero hindi natapos ang pangungusap ng binato ko na sa kanya ang passion ko. Hindi ako manyak na katulad mo. Hindi ko dinadaan si baba para mahalin ako ng babaeng mahal ko. Wow, impressed na talaga ako sa'yo bro. Yan ba tinatawag nilang power of love? Umiling-iling ako na samandal, sinalampa ko ang earphone bago sinulyapan si Anessa na mahimbing na natutulog sa kabilang dako. Dad, saan tayo pupunta? Sumugpot si Raven sa tabi ko. Binuhat ko siya at nilagay sa kandungan ko. Pupunta tayo sa lugar na walang mangistorbo kay mami mo. Siguradong mag-e-enjoy kayo.
Doon po ba yan sa maraming seashells tapos may dolphin? Natutuliro ako sa kakitan niya. Kuhang-kuha ng anak ko mukha ko nung bata pa ako. Napansin ko rin na hindi siya hyper, gaya ng sinasabi ni Anessa noon. Kinalungkot ko nang malaman na may ADHD siya. Tutal bata pa siya. Pwede pang maagapan. Pinisil kong ilong niya. Baka nga ayaw mo na umuwi eh. Yay! Excited na po ako, Daddy. This is my first time going to an island. Sana mag-enjoy din si Mommy. Bibili ako ng maraming souvenir. Sinandal niya ang ulo sa dibdib ko. Nangigigil ako na niyapos siya. Tumikim si Kendricks. Bumakas ang inggit sa mga mata niya. Kaya bumukod ka na, pakasal mo ng isa sa mga babae mo, biro ko. Nagpanggap siya na hindi nakikinig sa sinasabi ko pero dama kong frustration niya nang sumandal siya pabalik. May narinig akong ugong tungkol sa kanya at ang babaeng nakatakda niyang pakasalan. May kinalaman to sa negosyo niya. Hayun, hindi ako nagatubiling magtanong at baka malalaing kong suliranin niya. Matapos ng ilang oras na biyahe, nakarating kami ng ligtas Davao. Hindi pwedeng dumiretso ng Samal dahil walang lalagan doon. Nilapitan ko si Anessa. Gigisingin ko sana pero wala siya sa pwesto niya. Nataranta ako, ginalagalang tingin sa paligid. Paano kung tumakas, Drix? Nakita mo ba si Anessa? Tanong ko. Mariiyang nilapat ang mga labi sabay iling. Nasa tabi niya si Riven at abala sila sa paghahanda para bumaba. Imposibleng makababa siya. Hindi pa nabubuksan ang pinto. Baka nasa CR kapag kuha ni Ania. Tinungo ko yon, kumatok pero walang sumasagot. Anessa, nandyan ka ba sa loob? Sagutin mo ko. Lumipas ang 5 minuto. Wala pa ring sagot. Kumatok ulit ako, wala pa rin. Insan baba na tayo, baka maiwan kayo ng yate. Maya may tawag ni Kendricks, hawak sa kamay ang anak ko. Just wait, hindi pa rin ako binubuksan ni Anessa, tugon ko. Aalis sana ako nang bigla niyang binuksan ng pinto. Ano bang ibig sabihin nito? Bakit mo ko dinala dito? Bungad ni Anessa, sabay pukol ng matalim na tingin. Dinala ko kayo dito para magbakasyon, tipid kong sagot. Pinili na maging malamig. Ano? Sa gitna ng patong-patong na office works, may oras ka sa ganito? Paano si Riven? Iniwan ko mag-isa sa Manila. Sino magbabantay nun? Mommy, gising na pala kayo. Look, Tito Kendricks here. Tawad ni Riven na inosenteng umingiti. Patay mali siya lang si Kendricks sa nasasaksihan niyang eksena. Riven, bulalas niya. Kinawin niya ako palayo para makadaan siya. Nag-aalala niyang niyakap ang anak. Hindi dapat tayo nandito ngayon. Next time, huwag kang maniniwala sa ama mo. Walang magandang maidudulot ang ipinagagawa niya. Pagbibigay leksyon ni Anessa. Sumalubong ang kilay ni Riven. Ako ang nag-ask kay Dad na pumunta dito. Gusto ko makakita ng island, Mommy. Singkit ang mga matang. Bumaling si Anessa sa akin. Nasaan ba tayo? Nasa Davao. We're going to Samal Island. And we will stay there for 5 days. Imporma ko na kinalaki ng mga mata niya. What the? Hey, are you out of your mind? Pwede namang 3 days lang. Talagang 5 araw? Ano naman ang gagawin natin doon? Gaya ng sinabi ko, patutunayan ko sa'yo na ikaw lang, wala nang iba. Diniin kong bawat salitang namumutawi sa bibig ko. Nilinis ni Kendricks ang lalamunan. We're running out of time. We should get going, sabad niya. Humugot ako ng buntong hininga sa kahumakbang palapit sa kanila. Eksaktong bumukas ang pinto. Be thankful, Anessa. Nilibre ko kayo sa private beach house ko ng 5 araw. Maswerte ka, may mapagmahal kang asawa. Sana wag mo nang pakawalan. Sarkastikong habili ni Kendricks bago bumaba. Unang beses ko nagustuhan ang sinabi niya. May kabuluhan din pala siyang kausap minsan. Sinipat ako ni Anessa bago bumaba. Frustrated kong inihalamos ang kamay sa mukha. Kinakabahan sa magiging resulta ng biglaan kong plano. Salamat kay Riven, naisipan niyang hilingin na pumunta dito. I will take this opportunity to make Anessa fall in love with me all over again. Titiyakin ko na wala na siyang kawala sa akin. Hindi ko kasi kayang mawala siya at ayaw ko ng ulit ang nakaraan. Dumampias sa pisngi kong maalat na hangin ng dagat na nagdak ang yate sa pier ng Samal Island. Sumasabog ang gintong liwanag ng papalubog na araw sa kumikinang na umaalong tubig. Maingay na nagdadaldal si Riven habang kumakapit sa balustre ng yate. Sinundan ko ng tingin ng tinuturo niya. Doon ba ang beach house natin, Dad? Usisa niya. Hindi mapuna ng sabik niya. Pagmamayari ni Tito Kendricks mo yan. Excited ka na bang maligo sa beach? Yes, Daddy. I want to scuba diving also, sagot niya. Maybe next time. You're too young to do that. Mag-banana boat na muna tayo. Tumango-tango siya. Sinulyapan ko si Anessa, nakatayo 10 metro ang layo sa amin.
Hindi maipintang muka habang nakahalukip-kip. Iniwan niyang magulong buhok, milya-milyang layo sa isipan niya. Naiinis ako kasi buong biyahe wala kaming imikan. Kapag kuha nasa harap na kami ng pribadong beach house ni Kendricks. Maayong hapon sir, maligayang pagdating sa Samal Island. Nakahanda na pong bahay. Bati ng matanda sa tansya ko'y nasa 60 na. Salamat Manong, tinugunan ko siya ng magalang ng ngiti sa kinuang inaabot niyang susi. Nangangamusta sa Sir Kendricks niyo. Dadaan siya dito sa susunod na araw, dagdag ko. Sumilay ang matamis ng ngiti niya. Nabuhay siya nang marinig ang pangalan ng pinsan ko. Sa awa ng Diyos, patuloy pa rin sa serbisyo. Maraming salamat po sir. Tinapik ko siya sa braso. Tumango-tango siyang umalis. Tinawag ko si Riven at mabilis siyang lumapit sa akin at kinuha ang kamay ko. Na-impress ako sa bahay ni Kendricks nang pumasok kami. It was a stunning property. Wide open spaces, floor-to-ceiling windows overlooking the sea, and the terrace that seems to merge with the horizon. Mas magandang bahay niya kaysa sa bahay ko sa Tagaytay. Parang gusto ko magpagawa ng ganito, pero gusto ko sa Sarangani. Anong gusto niyang kainin? Ako magluluto, presenta ko habang hinihimas ang tiyan. Dad, hot pot, sigaw ni Riven. Inikot-ikot niyang buong sala ngayon, naging blankong utak ko. Wala akong idea kung anong hot pot. Nakikiusap ako na bumaling kay Anessa. I think you can handle it. She shot me a look half amused, half annoyed. Salamat, kumalma siya ng konti. Nagpipresenta hindi naman mapapanindigan. Pinapatunayan mo lang na sinungaling ka. Anessa, marunong ako magluto pero slight. Saka, hindi ko alam kung anong hotpot. Amin ko na kinakamot ang ulo. Tinirikan niya ako ng mata. Ako na magluluto at iligpit mo ng mga gamit. Tandaan mo, hindi pa rin kita mapapatawad sa ginawa mo. Nandito ako para sa anak natin. Period, dagli niya akong tinalikuran. I'm sorry, I didn't bring any clothes. Mag-order na lang ako online ng maisusuot natin. Pagbibigay alam ko, ora-orada kasing planong ito kaya hindi ako nakapaghanda. Fine, ako na mag-order sa amin. Bantayan mo yung anak mo, baka mawala. Conclusion niya bago ako tinalikuran. Inabala ko sarili sa paglalaro kay Riven pero may ilang okasyon na sinusulayapan ko si Anessa sa kusina. Hangang-hanga ako sa pagiging kalma at husay niya sa kusina. Maayos niyang iniwang mga gulay at hinahanda ang sabaw. Sinabawang gulay pala ang hotpot. Akala ko anong komplikado. Halika, ihanda natin ang lamesa. Tawag ko kay Riven. Hinawakan niyang kamay ko at lumabas kami. Masaya kami nagkwekwentuhan habang hinahanda ko lamesa. Masarap ang simoy ng sariwa at malamig na hanging dagat sa hapong ito. Pinagagaan ang loob ko na humahampas na alon sa dalampasigan. Nalanghap kong amoy ng sabaw, lalo ko nagutom. Kapag kuwanin na upo kami ni Riven. Madilim ng paligid at isa-isang lumilitaw ang mga tala. May pinatong siyang top gas burner. Isa-isang nilatag ang mga mangkok na may 5 iba't ibang uri ng gulay at karne. May noodles din, mabutit kompletong pagkain sa loob. Handang-handa palagi si Kendricks, nilapag niyang chopsticks bago humugot ng malalim na hininga. So, wala bang may allergy ng seafoods dito? Wala akong problema sa seafoods pero sa sibuyas at bawang malaki. Umaasa ko hindi mo nilagyan ng ganong sangkap. Maingat kong tugon. I can't assure it. Kung ayaw mo wag ka na lang kumain, matari niyang saad. Hindi bale, gusto ko matikman ng luto mo. Hindi pa ako nakakatikim nun. Rason ko, hindi siya sumagot. Nagsimula siyang maghanda ng pagkain. Isa-isa niyang nilunod ang sangkap. Hinintay namin maluto't kumain na. So Riven, basag katahimikan ko. Madrama akong sumandal para agawin ang atensyon ni Riven. Naikwento ko na ba sa'yo? Ang tungkol sa mga sea monster na nakatira sa ilalim ng dagat? Kumunot ang noo ni Anessa. Lumawak ang bilugang mata ng anak ko. Sea monster? Ngumisi ako. Alam mo ba ang sea kraken? Isa itong dambuhalang halimaw na maraming mahabang tentacles na kasing haba ng beach. Sabi nila, kayang-kaya nitong lunodin ng barko. He gasped, his spoon hovering mid-air. Talaga po? Nakita niya na po ba ito, Daddy? Oo naman, sabi ko. Kumbinsidong tumango para maniwala siya. Nung nasa edad mo ko, may mga matatong kasing laki ng dinner plates. Anong ginawa niyo? Well, syempre naging matapang ako. Kinarap ko siya at binalaan na iwan niya ng barko ko. Ngumiwi si Anessa habang inikot ang sabaw niya. Naniwala ba? Tanong ni Riven. Nasa himig ang magkahalong takot at mangha. Hindi ka agad, sagot ko sabay kindat. Pero pinangako kong ibibigay sa kanyang treasure chest ko. May treasure chest kayo? Nalaglag ang panga niya. Oo naman, dati kaya akong pirata, tumatawa kong sambit. Wow ha, parang gusto ko na rin maging pirata. Hindi madali yon kasi kailangan mo na maging mabait pagkatapos ng binombahan niya ako ng maraming tanong.
Nanatiling tahimik si Anessa, paminsan-minsan nagbibigay ng takong at peking ngiti. Bagamat sabihin niyang masaya siya sa harap ng anak niya, hindi mawawalang bahid ng galit na sa akin. Pagkatapos ng hapunan, nagsimulang humina si Raven. Naging mabigat ang talukap niya at ngayon ay tuluyang natulog. I carried him to his room. He said resting against my shoulder. Tahimik lang nakasunod si Anessa. Nilapag ko si Raven sa kama at si Anessa umaayos dito. Lihim ako natawa nang marinig kong mahinang pag-usal niya tungkol sa mga sea monster. Haharapin ko ngayon si Anessa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.